Muling pinabulaanan ni PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III sa panayam ng DZRH ang alegasyong iligal at di makatarungan ang naging pag-aresto sa dating Pangulo. Anya dumaan sa legal process ang kanilang pagsisilbi ng arrest warrant. Ang mga detalye sa report ni Kyle Bulyas. Walang mali at hindi ilegal ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang muling iginiit ni Police Major General Nicolas Torre III, hepe ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Torre na naaayon naman sa batas ang pagsisilbi nila ng arrest warrant sa dating Pangulo. Kino-question ngayon ni Torre ang mga naging pahayag ng mga taga-suporta ni Duterte kung saan bigla umanong ini-impose ang probisyon sa Rome Statute, gayong sila rin na nagsasabing wala naman umanong kapangyarihan ng International Criminal Court sa Pilipinas. Alinsunod kasi sa Article 59 ng Rome Statute, kailangan iharap sa isang korte ang akusado para malaman kung si Duterte talaga ang tinutukoy sa warrant of arrest. Hindi ito ang naging sitwasyon nang arestuhin si Duterte. Pero ayon kay Torre, kasama nila sa kanilang operasyon ang Prosecutor General ng Department of Justice na may ituturing namang competent judicial authority. Kaya nga dala namin ang DOJ because that being the competent judicial authority was exercised by the DOJ and the ating Prosecutor General mismo para tingnan ang legality ng arrest. Kasi ang pagdidetermina ng legality ng arrest ay routine na ginagawa ng ating Department of Justice, especially during the time in times for Filipinos who were arrested without a warrant. Bago yung isang paang kaso sa korte, ang ginagawa ng DOJ is to determine whether the arrest made was legal. So, routine na trabaho ng DOJ at alam din na yun. So, it was exercised during the time para makomply ang Article 59. Sinabi rin ni Torre na nakapagsumite na ang DOJ sa ICC ng certification na nagsasabing legal ang pag-aresto kay Duterte. Una rito, sinabi rin sa DZRH ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, na hindi na maaaring i-impose ang Rome Statute sa atin, gayong hindi na tayo miyembro ng ICC kasunod yan ng desisyon ni Duterte na kumalas rito noong 2019. Samantala, iginit ni Torre na ang kanilang mga aksyon ay base lamang sa utos ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil at ipinatupad lamang nila ang warrant ng naayon sa batas. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.